Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 01 September 2024. Nandito na tayo sa ang aklat ng Obadias. Pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Obadias, panimula. Ito ang pinakamaikling aklat sa lumang tipan na nasulat sa di matiyak na panahon matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Ikinagalak ito ng Edom na matagal ng kaaway ng Juda sa Timog Silangan. Bukod dito, nagnakaw ang mga taga-Edom sa lungsod at tumulong sa mga mananakop. Ipinahayag ni Obadias na paparusahan at matatalo ang Edom kasama ang lahat ng bansang kaaway ng Israel. Huwag niyong hamunin huwag kayo maging kaaway ng Israel guys at paparusahan kayo. lahat ng bansang kaaway ng Israel. So, huwag na magtangkang awayin ang Israel. Nilalaman, ang kaparusahan ng Edom, chapter 1, mga verses na to. Hindi siya chapter. Verse lang siya, wala siyang chapter. Verse 1 to 14. And then, ang araw ng Panginoon, verse 15 to 21. So, nakita nyo isang page lang yung Obadias. So, matatapos natin ngayon lang. Ang bilis, no? So, ang aklat na ito, tapos na tayo sa nandito tayo sa verse 1. Wala siyang chapter, so ibig sabihin, chapter 1 siya. Diba? Walang chapter eh. Verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitaing ibinigay ng Panginoong Yahweh kay Propeta Obadias tungkol sa Edom. Paparusahan ni Yahweh ang Edom. May narinig kaming ulat buhat sa Panginoong Yahweh, may isang sugo na ipinadala sa mga bansa. Humanda kayo at ang Edom ay salakayin. Verse 2, sinabi ni Yahweh sa Edom, gagawin kitang pinakamahinang bansa at kamumuhian ka ng lahat ng mga tao. Verse 3, nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitulyo mo'y nakatayo sa batong buhay, dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makakapagpabagsak sa akin? Verse 4, kasintaas man ng pugad ng agilang iyong bahay o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. Verse 5, kung sa gabi dumating ang magnanakaw, ang kinukuha lamang nila ay ang kanilang magustuhan. Kapag ang mga tao ay namimitas ng ubas kahit kaunting bungay, nagtitira sila, ngunit ang mga kaaway mo'y walang ititira kahit isa. Verse 6, ulahi ni Esau, ang yaman mo'y sasamsamin. Alam nyo guys, yung mga yan, magkakamag-anak yan. Kasi diba, yung mga yan ni Jacob. Kapatid ni Jacob yan si Esau eh. Okay. Obadias, verse 6. Pero understood yan guys na chapter 1 yan. Obadias, verse 6, ulahi ni Esau, ang yaman mo'y sasamsamin, at ang lahat ng sa iyo'y kukuhanin. Verse 7, nilinlang ka na iyong mga kapanalig, itinaboy ka mula sa iyong lupain, nasasakop ka nga ngayon ng iyong mga kakampi, ang iyong mga kaibigay nooy kasalo, ngayon naglagay ng patibong para sa iyo, at kanila pang sinasabi, nasaan na ang kanyang katusuhan? Verse 8, sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom, lilipulin ko ang kanyang mga matatalinong tao, at ang kaalaman nila'y aking papawiin. Obadias, verse 9, lagyan ko na lang ng chapter 1 ha, kasi hindi siya nakasulat dito, pero understood naman yun, kasi nag-iisang chapter lang ang Obadias. Obadias, chapter 1, verse 9, ulitin ko nga yung verse 8 guys. Obadias chapter 1 verse 8. Sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom, lilipulin ko ang kanyang mga matatalinong tao at ang kaalaman nila'y aking papawiin.
Verse 9, mga mandirigma ng Teman ay pawang nasisindak at ang mga kawal ng Edom ay malilipol na lahat. Bakit pinarusahan ang Edom? Obadiah chapter 1 verse 10, dahil sa ginawa mong karahasan sa angkan ng kapatid mong si Jacob. Sabi na siyo, kapatid yan eh. Verse 10, dahil sa ginawa mong karahasan sa angkan ng kapatid mong si Jacob, sa kahihiyay malalagay ka at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Verse 11, pinanood mo lamang sila ng araw na pasukin ng mga kaaway, kasinsama ka ng mga dayuhan na nananamsam at naghahati-hati sa kayamanan ng Jerusalem na kanilang tinangay. Verse 12, hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapit ng iyong mga kapatid sa lupain ng Juda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak. Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Alam niyo guys, pagpapatunay lang yan. Walang kamag-anak pagdating sa lupain. Grabe talaga ka-greedy no pagdating sa lupa. Biro mo, kapatid yan ni Jacob, pero wala eh. Okay. Verse 12, ulitin ko lang. Hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapit ng iyong mga kapatid sa lupain ng Juda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak. Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Verse 13, hindi mo dapat pinasok ang lungsod ng aking bayan, ni pinagtawanan ang kanilang kasawian, at sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan sa panahon ng kanilang kapahamakan. Verse 14, hindi ka dapat nag-abang sa mga sangang daan upang ang mga puganti doon ay hadlangan. Hindi mo na dapat sila ibinigay sa kalaban sa araw na iyon ng kanilang kapahamakan. Hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Kasama, pag sinabi bang mga bansa, guys, kasama na tayo outside Israel? Tanong lang ha. Kasi in general na siya. Hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Obadiah chapter 1 verse 15, malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, sabi ni Yahweh. So lahat ng bansa yan, guys. Ang ginawa mo, Edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Verse 16, sa banal na bundok ko ay nalasap ng aking bayan ang mapait na alak na sa kanila ay kaparusahan. Ngunit ang mga bayan na dito'y nakapaligid, higit na parusa ang kanilang matitikman. Iinom sila nito at lubos na mapaparam. Ang tagumpay ng Israel. Obadiah chapter 1 verse 17, ngunit sa bundok Zion ay may ilang makakatakas at ang bundok na ito'y magiging banal na dako, maling aariin ng lahi ni Jacob. Ang lupaing sa kanila ay ipinagkaloob. Verse 18, ang maglalagablab naman ang lahi ni Jose, lilipolin nila ang lahi ni Esau, at susunogin ito na parang dayami, walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Tingnan mo lang talaga, no? Magkakamag-anak, nag-aanuhan. Linilipon yung, halimbawa, kapatid mo, lilipulin din niya yung lahi mo, pero magkakapatid kayo niyan. Kasi si Esau at si Jacob, guys, ang lahi ni Jacob at ang lahi ni Esau, magkakamag-anak kasi nga magkapatid si Jacob at si Esau, diba? Pero wala eh. Ulitin ko yung verse 18. At maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau at susunugin ito na parang dayami, walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. So ibig sabihin, guys, space out na yung lahi ni Esau. Wala nang natira eh. So sino na lang din yung mga natira ngayon dyan? Puro na yan lahi ng Israel, di ba? Pero nag-aaway-aaway pa rin sila. Intindihin niyo mabuti, guys, yung verse 18. Obadiah chapter 1 verse 18. At maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau. At susunugin ito na parang dayami. Walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. So,
understanding guys na wala talaga natirang lahi ni Esau. Oh. Diba? Okay, verse 19. Sasakupin ng mga taga Negev ang bundok ng Edom, sasakupin ng mga nasa kapatagan ang lupain ng mga Pilisteo, makukuha nila ang lupain ng Ephraim at Samaria, ang gaylid na may sasakupin ng lahi ni Benjamin. Verse 20, magbabalik ang hukbong binubuo ng mga dinalang bihag, sila na nagmula sa hilagang Israel, sila ang sasakop sa lupain ng Phoenicia, hanggang sa Zarephath, doon sa hilaga. Ang mga taga-Jerusalem na itinapon sa Sardes, ang siya namang sasakop sa mga lungsod sa timog ng Juda. Verse 21, ang matagumpay na hukbo ng Jerusalem sa salakay sa Edom at do'y mamamahala. Si Yahweh mismo ang do'y maghahari. Sabi ko sa inyo, isang basahan lang natin yung Obadias eh. Bukas aklat na tayo ng Jonas. Alam ko tong si Jonas, di ba ito yung yung story nito, di ba ito yung pinakain sa pating para doon sa Nineveh. Doon siya niluwa sa Nineveh. Pagka ganyan familiar sa akin, kasi siyempre na natin yan nung bata pa tayo, may mga Bible study kasi yung mga bata nung araw. So, isa yan sa mga aklat na natin. Pambatang kasi ito eh. Pero mo kakainin ka ng pating tapos iluluwa ka sa ibang lugar. Si Jonas nga yan, di ba? Oh, sabi na siya, taga Ninive. Yung ang pahayag ni Jonas laban sa mga taga Ninive. Doon nga siya ng pating ng malaking isda, guys. Nasa loob siya ng malaking isda. Tapos buhay pa rin ng iluwa. So, sometimes magtataka ka sa mga story ng Bible, parang parang mga kababalaghan na, paano siya nabuhay, kinain na nga siya. Siguro hindi natunaw doon sa loob ng tiyan ng isda. 4 September 02. Ay, salamat. Basta gusto ko 2025 na. Excited na ako mag-relax. Bago mag 2025, siguro tapos na rin natin tong Bible. Bye everyone. God bless.